update natin ngayon sa Kasanag. Kailan lang si Sir nasa Mindanao, di ba po? And pakisuyo na rin po yung sa TESDA natin. Thank you. Well, in fact, no, it is a big opportunity na ang ating mahal na Secretary Mangudadato, no, nag-leads ng partnership sa ating organizations at siguro tulungan, no? Hindi lang tutulungan ng TESDA. Ang TESDA rin tutulungan din ang aming organization kasi ang aming vision is more on poverty alleviation. Paano natin mabawasan ang kahirapan at pwedeng dagdagan ng mayaman, no? So, one of our target, maparami yung mga training center at ang ating mga out-of-school youth maka-avail din ng program ng ating TESDA, especially sa scholarship, no? So, yan ang aming iniikot, no, at ang aming panawagan, no, sa mga out-of-school youth na i-avail nila ang programs ng TESDA at pwede silang lumapit sa mga TESDA accredited training center or mismo sa office ng TESDA sa kanilang mga region. Alright, sir. And to add more doon sa activity namin, we will be having an orientation and training program sa TESDA compound, TESDA Central, located at Taguig. Service Road, Taguig. Yes. So all the partners and TBI owners will be joining us as attendees. Alright. Sir, so yung araw na narito po sa main office naman ng Kasanag, anong araw po yan? Para malinaw po, para doon sa mga gusto pa po na mag-join sa inyong samahan. Well, in fact, dito tayo, no, tuwing Tuesday and Thursday, no, parehas ngayon, Tuesday, dito tayo sa ating opisina sa Malacanang. So, in the other day naman, pupunta naman tayo, MWF naman tayo doon sa TESDA. No? So, anytime ang aming organizations ay pwede rin mag-join, no, dito sa ELET, pumunta lang dito sa ating opisina. No? Sir, ano pong nangyari doon sa Mindanao pagpunta niyo? Well, in fact, ang pagpunta doon ay una-una yung pagbibisita namin sa aming mga chapters, no? At pangalawa, to inform them na mayroon tayong programs na makatulong sa mga scholars, no? Especially sa mga willing, no, mag-join sa abil ng TESDA programs. So parang ginawa na lang natin yung mga chapters natin doon na magiging sila lang rin ang mag-inform, no, sa public about sa program ng TESDA. No? Alright. Ma'am Nancy, mga ilang bilang na po kaya tayo ngayon na mga member ng Kasanag, buong national na po? So yung Kasanag itself is around... Napakalaki na yung Kasanag organization as the force multiplier, no? Umaabot na kasi sa 200,000 plus, no? Pero yung elite, napakaliit lang ito at napakakunti. Pero sila naman ang mga invisible. Ibig sabihin, hindi sila makikita, pero malaki ang ginagawa, no? Gusto ko lang ipakilala, no, si Ma'am Nancy as our spokesperson again, no? Siya yung magiging tagapagsalita namin kung wala ako dito, at siya rin ang magbibigay ng mga public informations kung may tatanong regard sa program ng aming TFTL. Sir, yung sa elite natin, pwede na ba tayong magbigkas kung sino yung mga elite natin na personalidad? Anyway, yung elite natin, napakakunti lang, no? Especially may mga officers from other government agency na naging partner namin dito. So, ito ay hidid ng aking kapatid, no? Si Tita Chu. And then, Ma'am Nancy is also the administrator of this organization. Dinagdagan lang natin ang trabaho niya, no? So, we have a board officers from Adonis Norman, Engineer June, Kasuway, no? Kasuway. Kasuway o Kasaway. So, may mga professional din si Engineer Rod, isang civil engineer din, si Engineer Ro, engineer din niya, no? Sila yung mga board natin, including myself, no? So, yun ang mga top officers dito, mga professionals, no? So, may mga, talaga, may mga tinatawag natin kakayahan sa pagtulong. And composed of engineers, retired police and
army, mga There's also a generals, lawyer. May mga lawyers din tayo mga na lawyers. nag-join dito sa elite. all are professionals. Kaya elite. May project po bang TESDA para sa mga member ng Kasanag? Well, in fact, napakarami, no? Especially sa scholarship, no? Ang una-una, yung may mga members kami na gustong mag-training ng welder. Gustong sa mga babae naman, pwedeng mag-training ng hilot or massage, ano pa, barista, bakery, kung anong mga pwede nila isalian kasi 360 yung course ng TESDA eh. May bookkeeper, no? Napakarami, no? Napakaraming course na kung pwede sila doon ay sila mismo ang aming mga members ay maka-avail ng program, especially sa scholarship. Umpisa na po yung mag-avail ng mga member ng Kasanag. Well, in fact, nag-uumpisa na ngayon. Nag-uumpisa na kasi halos lahat naman ng region ng TESDA, pwede namang puntahan kahit sino eh. So malinaw sir, nakatutok po tayo ngayon sa pangkabuhayan and para sa kanilang mga edukasyon ang inyong samahan ngayon. Yes, parang sabihin na natin na poverty alleviation at sa poverty alleviation, number one kasi na ay may trabaho ang tao eh. O kasi makakatulong talaga ang isang Pilipino na may trabaho, no? Isa walang trabaho, di makaisip na kung anong magawa, no? Pero kung tutulungan natin sila makapagtrabaho with the skilled nila, ay malaking bagay yan. Pero sir, hindi naman po kayo tumatanggi kapag meron pang lumapit sa inyo na nanghihingi ng tulong, halimbawa sa naapi ng gobyerno or ng private sector or ano pa bang mga services ma'am na maaring itulong pa ng Kasanag or ng elite para doon, bukod doon dito sa nabanggit na TESDA, yung mga issue ganyan. Yes, no, meron kaming email ad, no? Meron tayong email ad, siguro alam naman ng lahat, no, na meron tayong email ad na ay kasanag@yahoo.com at may mga Facebook din kami, may mga siguro by district baka may website pa rin. Pwede naman nilang ma-email. In fact, karamihan naman ng complaint regard sa mga injustices ay nai-email naman sa aming official email ad. So lahat dyan ay kino-complaint din namin. Kaya ang role namin is facilitator lang. Halimbawa, may complaint ng isang institution or isang private persons. Pag na-email sa amin, ginagawa namin ng letterhead yan, like this, no? Tapos pinapareceive namin sa concerned agency. So itong letterhead ay gamitin namin to inform the concerned agency na mayroon kayong mga ginagawang hindi maganda based to the records, based sa complaint, based to the evidence. So, ayuntayin din namin yung response sa amin ng concerned agency like DPWH, DILG, ano pang mga agencies, government national. Pag-reply sa amin, yung nag-email sa amin, nire-replyan din namin na ito na yung result ng inyong request. Parang ganon, hanggang dadating siguro, kung minsan kinakasuhan na para kung matibay naman ang ebidensya based to review ng aming legal counsel, automatically kaso na talaga ang mararating yan. Pero hindi kami namin personal. Sabi ko nga, dalawang image namin, kakampi at kalaban. Kakampi naman kung gumawang matino. Pero pag gumawa ng hindi maganda at against the law, so mas ispiliin namin na maging kalaban ang masama sa panigan natin. Alright sir, speaking of kakampi, halimbawa ang gobyerno naman ay nasa tama at naabuso din po sila sa mga agreement katulad na lang kanina po sa aming Tresco na government to private, sila naman ang naabuso. Kumakampi rin po ba kayo doon kung sakaling kailangan nila ang tulong nyo? O Yes, paano kayo tumulong kapag ganun? Yes ma'am, no? Well, in fact, marami namang talagang mga government official, kahit government official kung minsan na ano rin nabudol din. Opo. Marami kasi ngayon, nabudol especially sa mga agreement, no? Yeah. Malagay sa alanganin ng isang official o isang department head ay magkakaroon ng problema kasi kung minsan hindi naman lahat, no? Kasi ang kaso kasi ginagawang negosyo kung minsan no? Pag hindi ka sumunod, kakasuhan ka. Pag kinasuhan ka, pag arigluhan, gigipitin ka. So sana hindi gano'n, no? Ako naman through this program, to this media, no, nananawagan naman talaga tayo sa government paulit-ulit na sana huwag gawing negosyo yung pagkakaso. Kasi may mga kasamahan tayo kung minsan, may mga organisasyon, hindi naman lahat.
Pagkatapos mo-file ang kaso, makipag-arigluwan, wala na ang advocacy. Kasi hindi tayo gano'n. Dapat we will pursue in whatever the law, no? Kung ano ang, kaya sabi namin palagi, nobody is above the law, no? Tsaka hindi tayo na personal. Ang sa amin lang, sa aming organization, we stand what is right. Kasi kung hindi na natin ituloy yan, walang mangyari sa ating bansa. Kailangan, as pro-government organization, we support the government, pero kailangan, kung mali din ang gobyerno, ay dapat din tuturuan at dapat din i-correct natin. Sir, paano po lumapit ang gobyerno sa inyo kung sila naman po ang nadihado? Well, in fact, para sa akin, nandyan na lahat ng resources sa government. I think as the whole government is concerned, hindi madidihado ang gobyerno. Pwera na lang sa individual persons. Baka nadihado, tao lang. Yung bagas tao lang ng gobyerno. Pero as the whole government, as I believe, government is resources. Nandyan na lahat sa gobyerno. Nandyan na lahat sa kanila. Wala nang ibang matutuwa ng tao ang gobyerno. Pero, sabi ko nga, the government is good. The government is very, very good. Except persons in a government. Ang magkakamali dyan ay ang tao sa gobyerno. Pero ang gobyerno, I believe, maayos, maganda, at napakaganda ng gobyerno natin sa Pilipinas. Kung saan ka ba nakakita ng gobyerno? Ikaw na terorista, pag nag-surrender ka, may pera ka pa, may pangkabuhayan ka pa, saan ka ba nakakita ng gobyerno? Napakaganda ng gobyerno sa Pilipinas. This is a good government in the Philippines, no? Pero ang problema natin dito, hindi ang gobyerno. Ang nagpapatakbo sa gobyerno na mga kurap. Kaya kailangan, sabi na ni partner Bernard, kung siya ay mayaman, magbili na lang siya ng yung parang sniper. Kasi ang problema kasi ang mga kurap diyan sa gobyerno. Pero ang gobyerno, as what I believe, that this is also the principle of our organization. Napakaganda ng gobyerno. Kaya nga kami sagsali sa gobyerno Kaya nga kami naging partner ng TESDA At ako din ay naging part ng government kasi napakaganda ng gobyerno natin. Maniwala kayo, maganda at maganda ang gobyerno ng Pilipinas. Ang problema lang natin yung mga tao dyan na nagpapatakbo. Sir, back to TESDA pagkabuhayan. Ano po ang rules and requirements nila? Kailangan bang by group o meron bang individual din na pwedeng bigyan ng pagkabuhayan? Yes, napagandang tanong ni partner Bernard. Ang TESDA, kahit sino ka, kahit nasa kulungan ka nga you can avail the TESDA, no? Kasi ang kanilang sa ID lang namin makikita TESDA lahat lingap. Ibig sabihin no discriminations. Kahit na senior citizen, pwede kang mag-avail dyan. As long as there is a program from TESDA na anong gusto mo, mag-avail ka ng scholarship, pwede, no? You can go to the nearest TESDA office and ask for any information from them, no? Tanong kayo anong pwede dito, anong pwede dito. At ang TESDA as being the public servant, being a civil service servant, magbigay sa inyo ng kaalaman, magbigay sila ng nararapat, no? At kung may mga suplada dyan at may hindi maganda, no, pwede nyo isumbong sa atin. At kasi as a public servant, you need to be served public servant talaga. Roger, final question. Ano po ang kaibaan, pagiging importante sa pagkakaroon ng TESDA license? Napakaganda, alam mo yung NC, National Certificate. You just imagine, parang civil service yan. Eligibility yan, no? Na ikaw ay isang national certificate na manughilot, no? Kasi ngayon, kahit nag-apply ka ng massage, kailangan mo ng TESDA in situ, di ba? Kung mag-apply ka ng driver, kailangan mo ng TESDA. Apply ka ng waiter, may TESDA ka na. Apply ka ng lahat, no? Even mga professional teachers natin, for their promotion, kailangan nilang TESDA in situ, in situ. So, kahit anong trabaho, kahit konduktor sa mga bus, may TESDA na yan. Security guard, may TESDA na rin yan. So, para bang lahat ng mga Pilipino na gustong magkaroon ng certificate, makatulong sa kanya ang being the national certificate kasi NC, national certificate, pwedeng gamitin sa abroad, pwedeng gamitin dito sa local or sa mga government agency. Napakalaga. Thank you, sir. Sir, 2 years ago, alam po nagkaroon kayo ng member na Japanese group. Yes, oo. Kumusta na po yung mga foreign delegates natin na member ng TFK? Yes, ito si Ma'am Welma. Papadala ko nga yung kanyang certificate to Japan, Welma Suzuki.
So dito pagaling yan, no? Siya ngayon ang ginawa kong director or coordinator sa Japan chapter. Mayroon din kaming Italy chapter, no? At mayroon din sa US. Ngayon, nag-ano na rin kami ng part ng Middle East. So may mga international chapter tayo. Dito rin nag-ask ng mga requirements. So tuloy pa rin, no? Pero yung hindi na namin makokontak na mga, kasi ang mga Japan kasi dati na mga members namin, mahirap makipag-usap. Alam ni partner Bernard kasi dadaan ka pa sa ano tawag nito, yung interpreter, no? So, yun sana, no? Ngayon, itong magandang balita, pwede ka na mag-aral sa TESDA ng language. Pwede ka mag-training ng language ng, ano yan, ng Japan, no? So, yun ang gusto ko pag-aralan, yung Japan, kasi nahirapan talaga ako magkipag-communicate doon. Oo. Doon sa ano, doon sa NCR TESDA, meron doong mag-aral tayo ng language. Kasi number one na kailangan ng Hapon yun. Hindi tayo makapag-communicate sa kanila. Tulad ng presko namin ni paring Bernard doon sa Manila Pens. Naku, napakahirap talaga makipag-usap sa kanila kasi dadaan ka pa. Nag-interview ako ng Nihongo doon, sir. Nandun ka, ma'am, siguro? Nandun po ako. Ang dami Okay. niya pong viewers. Oo, dami Tapos namin Nihongo doon yung ng mga salita task ko force, doon di ba? sa pag-interview. Oo. Kasi nag-aral po ako sa LI Languages dati. Okay. Kasi tourism din po dati yun. Okay yun. Kasi yun ang problema natin ngayon, yung tinatawag na communications or languages. Malaking tulong yun. So, napakalaking bagay ang TESDA in term of languages. Kasi mayroon na silang language training. Alright. Ma'am Nancy, ano po ang maipaabot niyo sa mga members na kasi kayo po ang na-encounter din ng mga medyo issue or baka may sumakit ang ulo nyo. Baka mayroong hindi nakakaintindi. So, ito na po, samantalahin natin na ipaabot niyo rin po yon. Sa mga members ng Kasanag, you're all welcome sa office kung may mga details or information kayo na gustong ma-reach. And also, we encourage you to be part of the alleviation of poverty na advocacy natin, wherein mag-enroll kayo sa TESDA. We will be the one to facilitate dahil nakalink po tayo sa TESDA and marami po kayong mapagpipilian para to fit your skills para makapag-enroll and at the same time makakuha kayo ng scholarship, which is the NC, yung National Certificate in accordance with your course. This is the NC certificate is the qualification for you to enter for a job, for skills locally and nationwide po yan. Sir, last na po, yung sa mga family ng mga members ng TESDA, hanggang ilang generation sila or tuloy-tuloy po ba? Tuloy-tuloy. Or automatic member din po ba sila? Ang ano kasi ang sa atin kasi sa task force Kasanag ay may kailangan talaga ng seminar. Parang nire-refine na rin namin yung members kasi mahirapan din tayong kumuha ng members. Hindi natin alam, wanted pala. So, sa ngayon, nagre-require talaga kami ng NBI clearance once you join the organizations para naman maproteksyonan yung aming organization. So, may kailangan talaga, nagre-require na kami ngayon ng clearance to protect the organization. Nag-clean up po kayo nung nakaraan. Yes, ma'am. Marami rin tinanggal. Marami rin na pumasok kasi organizations, sa ngayon, 15 years na kami this coming July 3. 1 year kami ni paring Bernard sa Mindanao. So ngayon naman, pupunta naman kami ng Bohol kasi ang 15 years namin sa Bohol na. Siguro by next year naman, balik kami ng 2025 dito naman sa Luzon. Kasi last yung 13th anniversary namin, Pampanga. Wala ka doon, paring Bernardo. Pampanga. Hindi lang ako sumali. Hindi ka sumali. So, Pampanga, tapos sa Mindanao, tapos ngayon Bohol, pero babalik kami by 2025 dito na sa Luzon. This year, sa Chocolate Hills, swimming. So, Dun sa resort. Sir, yung totoo lang po, pwede pong magbigay po kayo ng mensahe sa mga hindi nakasunod lalo na sa pinaalis ninyo para naman po alam nila kung bakit at talagang kailangan yung gawin. in fact, alam naman siguro ng mga members namin kung ano ang pinasok namin sa organizations. Una-una, mayroon kaming guidelines, mayroong instruction, written yan. No?
So, pag nagkakamali sila sa mga ginagawa naming instructions or guidelines, una-una pinapaalam na namin naman sa kanila. Hindi naman bigla-bigla talagang tinanggal, no? Mayroon naman due process yan. May first offense, may second offense, at ang pinaka-worst, ang third offense, kasi terminated na yan. So, bawat naman, hindi naman guilt ang aming committee, kasi lahat naman ng proseso ay binigay sa kanila. So, yung iba, first offense, nagre-resign na lang. Sir, Kasi alam naman nila ang kaidatnan. Kung nag-resign ka, ibig sabihin parang guilt ka na. So hindi ka na mag-explain, no need to explain. Sir, okay lang po ba magbigay ng halimbawa ng dahilan na pinaalis? Kahit isa lang po. Una-una lang naman ng mga violations, no, is number one is corruption. No? Kasi we are anti-corruption. Tapos anti-corruption tayo, pero sa loob ng organization natin, mayroong nakawan. So, number one na reasons, okay lang yung mga pasaway kung minsan, hindi maka-attend, explainable yan, o may mga ginawang ano dyan. Pero ang ating advocacy is anti-corruption. Pero kung ikaw may corruption, ba't ka patatagal dyan? So, yun ang mga reasons na marami talaga ang natanggal. It's because of corruption. Alright, thank you, sir. And last message po? Meron pa kayo? Last message po. Ma'am Nancy, mag-last message. Again, we're inviting you sa May 3 sa ating TESDA orientation training for a more accurate information coming from the expertise of TESDA personnel. Sir. Kayo. Anyway, ito lang, no? Dito naman sa TESDA, although I'm not the spokesperson of TESDA, pero dahil na rin partner rin ako dyan as consultant, sa TESDA is lahat lingap. Ibig sabihin, sa TESDA, no discriminations. Lahat ng gustong mag-abil ng program ng TESDA, everybody is welcome, no? At kung mayroon gustong mag-join dito sa aming TFK Elite, everybody is welcome. Basta importante, pasado lang sa mga requirements ng aming organizations, no? So, tulong-tulong tayo sa bansang Pilipinas kasi ang aming advocacy is to love God and our country. So, yun lang ang panawagan ng aming organization, magtulungan para sa ating bansang Pilipinas. Thank you so much.